Kumusta mga ka-amazing? Isipin mo, nakatira ka sa gilid ng bangin. Isang maling hakbang lang, diretso ka na sa bangin na daan-daang metro ang lalim. O kaya naman, bahay mo ay nasa gitna ng disyerto, kung saan halos walang tubig, walang kapitbahay, at puro buhangin ang paligid. Pero ang mas nakakagulat, may mga tao talagang piniling tumira sa mga ganitong lugar. At hindi lang basta tumira, kundi nagtayo pa ng mga bahay na tila imposible. Mga bagay na tila hinahamon ang gravity, kalikasan at mismong limitasyon ng tao. Sa video na ito, aalamin natin ang pinakakamanghamanghang bahay sa mundo na itinayo sa mga lugar na halos imposibleng tirahan. Siguradong mapapaisip ka, paano nila nagawa ito? At sa huli, may isang bahay na literal na parang nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Kaya mga ka-amazing, tara, simulan na natin. Cliff House sa Australia. Ang Cliff House sa Australia ay isa sa pinaka-ambisyosong disenyo ng modernong arkitektura na tila hinahamon ang batas ng gravity. Sa unang tingin pa lang, mapapaisip ka na agad kung paano ito nananatiling nakadikit sa gilid ng bangin. Ang bahay ay hindi nakatayo sa lupa, kundi parang nakasabit sa bato na nakaharap sa malawak at malalim na karagatan. Para itong bahay na ginawa para sa mga taong hindi natatakot sa panganib. Ang disenyo nito ay vertical, ibig sabihin pababa ang ayos ng mga kwarto. Sa itaas ang entrance at habang bumababa ka sa loob, mas lalapit ka sa dagat. Ang bawat palapag ay may malalaking salamin na nagbibigay ng walang harang na tanawin ng karagatan. Pero kasabay nito ang kaba dahil kitang-kita mo rin kung gaano kakataas mula sa lupa. Isa sa pinakakahanga-hanga rito ay ang engineering na ginamit. Gumamit sila ng matitibay na steel supports na nakabaon sa mismong bato ng bangin. Hindi basta-basta ito kayang gawin dahil kailangan ng eksaktong sukat ang timbang at balanse ng buong structure. Kahit maliit na pagkakamali, pwedeng ikapahamak ng buong bahay. Sa kabila ng panganib, ang Cliff House ay simbolo ng modernong kakayahan ng tao na kahit ang pinaka-imposibleng lokasyon ay kayang gawing tahanan gamit ang tamang teknolohiya at tapang. Number 8. Drina River House sa Serbia. Ang Drina River House ay matatagpuan sa Serbia. Isang maliit na bahay na nakatayo sa ibabaw ng isang bato sa gitna ng rumaragasang ilog. Sa unang tingin, tila ito ay isang aksidente o biro lamang. Pero ito ay totoong tahanan na itinayo pa noong 1968 ng mga kabataang naghahanap ng lugar na pahingahan. Ang ilog na kinatatayuan nito ay kilala sa malalakas na agos, lalo na tuwing may bagyo o pagbaha. Ilang beses nang nawasak ang bahay na ito dahil sa lakas ng tubig. Pero sa bawat pagkakataon, muli itong itinayo ng mga lokal. Para itong simbolo ng katatagan at determinasyon. Walang tulay o direktang daan papunta rito. Kailangan mong gumamit ng bangka para makarating sa bahay. Ibig sabihin, araw-araw mong haharapin ang panganib ng ilog bago ka makauwi sa iyong tahanan. Sa kabila ng lahat, ang bahay na ito ay naging isa sa mga pinakasikat na tourist spots sa Serbia. Isang patunay na kahit sa gitna ng panganib, may kagandahan at kakaibang kwento ang bawat lugar. Number 7. Desert House, California. Sa gitna ng disyerto sa California, may mga bahay na tila itinayo sa lugar na walang buhay. Walang puno, walang tubig, at walang lilim. Puro buhangin at init ang makikita mo sa paligid. Isa na rito ang mga modernong desert houses na dinisenyo para mabuhay sa matinding kondisyon. Ang temperatura sa disyerto ay sobrang extreme. Umaabot sa higit 40 degrees Celsius sa araw at bumabagsak naman sa malamig na temperatura sa gabi. Dahil dito, gumagamit ang mga bahay na ito ng advanced technology tulad ng solar panels, insulated walls at underground cooling systems. Ang disenyo ng bahay ay minimalistic at madalas ay mababa lang upang mabawasan ang exposure sa init.
May mga bahagi rin na nakabaon sa lupa para mapanatiling malamig ang loob. Para sa karamihan, ito ay ideal na tirahan. Pero para sa iba, ito ay simbolo ng katahimikan, malayo sa ingay ng lungsod at puno ng pagkakataon para sa introspection at simpleng pamumuhay. Number 6. Takasugi-an Treehouse, matatagpuan sa Japan. Ang Takasugi-an sa Japan ay isang kakaibang tea house na literal na nakatayo sa ibabaw ng 2 puno. Ang pangalan nito ay nangangahulugang Too High Tea House at akmang-akma ito sa disenyo nito na tila nakalutang sa hangin. Upang makarating dito, kailangan mong umakyat sa isang hagdan na nakasandal sa puno. Hindi ito para sa mga may takot sa taas. At sa taas nito, mararamdaman mong tila hiwalay ka sa mundo sa ibaba. Sa loob, sobrang simple lang ang disenyo. Isang maliit na espasyo para sa tradisyonal na Japanese tea ceremony. Walang labis, walang dekorasyon, pure minimalism. Ang bahay na ito ay hindi lang isang structure. Isa itong simbolo ng balanse, katahimikan at koneksyon ng tao sa kalikasan. Number 5. House on the Rock, USA. Ang House on the Rock sa Wisconsin ay isang kakaibang bahay na tila ginawa para hamunin ang perception ng tao sa realidad. Isa sa pinakasikat na bahagi nito ay ang Infinity Room na nakausli sa bangin na parang walang suporta. Habang naglalakad ka rito, pakiramdam mo ay lumulutang ka sa hangin. Puro salamin ang dulo nito, kaya makikita mo ang lalim ng bangin sa ibaba. Nakakatakot pero sabay na nakamamangha. Ang buong structure ay carefully engineered upang masigurong ligtas ang mga bisita. Kahit mukhang delikado, ito ay matibay at kayang tumagal sa paglipas ng panahon. Ito ay isang halimbawa kung paano maaaring pagsamahin ang sining at engineering upang makagawa ng isang kakaibang karanasan. Number 4. Cave House, Cappadocia, Turkey. Sa Cappadocia, Turkey, may isang uri ng tahanan na tila hindi gawa ng tao, kundi likha mismo ng kalikasan. Ang mga cave houses dito ay hinukay mula sa malalambot na volcanic rock na nabuo pa libo-libong taon na ang nakalipas. Dahil sa kakaibang formation ng lupa, naging posible para sa mga sinaunang tao na literal na gawing tahanan ang bundok. Hindi lang basta maliit na lungga ang mga bahay na ito. Sa katunayan, ang ilan sa mga maraming silid, kusina, imbakan at maging mga lihim na lagusan sa ilalim ng lupa. May mga underground cities pa nga na kayang tumira ang libo-libong tao. Ginamit ito noon bilang proteksyon laban sa mga mananakop, isang buong komunidad na nakatago sa ilalim ng lupa. Ang pinakakahanga-hanga rito ay ang natural na insulation ng bato. Kahit sobrang init sa labas, malamig sa loob. At kapag malamig naman ang panahon, nananatiling mainit ang loob ng bahay. Ibig sabihin, kahit walang modernong aircon o heater, komportable pa rin ang pamumuhay dito. Sa modernong panahon, ang ilang cave houses ay ginawang luxury hotels na may ilaw, kuryente at modern amenities. Pero pinapanatili ang natural na itsura ng bato. Isipin mo, natutulog ka sa loob ng bundok habang ang paligid mo ay tahimik, malamig at puno ng kasaysayan. Ito ang patunay na minsan ang pinakaimposibleng bahay ay hindi itinayo, kundi natuklasan. Number 3. Glass House, matatagpuan sa Iceland. Sa Iceland, may mga bahay na tila ginawa hindi para sa privacy, kundi para sa kalangitan. Ang mga glass houses dito ay dinisenyo upang masaksihan ang isa sa pinakamagandang tanawin sa mundo, ang Aurora Borealis o Northern Lights. Ang buong structure ay halos gawa sa makakapal at insulated na salamin. Sa araw, makikita mo ang malawak na snowy landscape, pero sa gabi, doon nagsisimula ang tunay na mahika. Ang langit ay nagiging canvas ng berde, lila at asul na ilaw na tila sumasayaw sa dilim. Pero hindi biro ang tumira sa ganitong lugar. Ang temperatura sa Iceland ay maaaring bumaba ng sobra.
Minsan ay umaabot sa negative degrees. Bukod pa rito, malalakas ang hangin na kayang sumira ng ordinaryong bahay. Kaya ang mga glass panels dito ay especially engineered, multi-layered, impact-resistant at kayang mag-insulate ng init. Sa loob, modern at cozy ang disenyo. May heated floors, thermal systems at minimalist interiors. Pero ang pinaka-highlight pa rin ay ang view. Isang karanasan na hindi mo mararanasan sa ordinaryong bahay. Ang glass house ay hindi lang tirahan. Isa itong paalala kung gaano kaganda ang mundo. Kung handa kang harapin ang lamig at panganib para makita ito. Number 2. Casa do Penedo, Portugal. Ang Casa do Penedo sa Portugal ay parang bahay na hinugot mula sa isang cartoon. Pero ito ay tunay. Itinayo ito sa pagitan ng 4 na higanteng bato na nagsisilbing pundasyon, pader at bubong ng buong bahay. Sa unang tingin, para itong natural na bahagi ng bundok. Itinayo noong 1970s bilang isang simpleng retreat house. Ang bahay na ito ay walang modernong karangyaan, walang kuryente, walang high-tech na kagamitan. Simple at tahimik na pamumuhay lamang ang makikita rito para itong pagbabalik sa sinaunang panahon. Sa loob, makikita ang rustic na disenyo, mga kahoy na kasangkapan, bato ang dingding at maliit na espasyo para sa pamumuhay. Ngunit sa kabila ng kasimplehan nito, napaka-epektibo ng natural na proteksyon na ibinibigay ng mga bato laban sa hangin, ulan at init. Dahil sa kakaibang itsura nito, naging target ito ng mga magnanakaw at turista. Kaya kalaunan, kinailangan itong gawing private property at lagyan ng seguridad. Hindi na ito basta-bastang napupuntahan ng publiko. Ang Casa do Penedo ay patunay na ang tunay na tahanan ay hindi kailangang magarbo. Minsan, sapat na ang lakas ng kalikasan upang maging sandigan ng isang bahay. Mga ka-amazing! Nandito na tayo sa tuktok ng ating listahan. Number 1, Sky Lodge, Peru. At ito na ang pinaka-imposible sa lahat. Ang Sky Lodge sa Peru. Isang hotel na literal na nakasabit sa gilid ng napakataas na bundok sa Sacred Valley. Hindi ito ilusyon, hindi ito CGI. Totoo ito at pwede mong tirahan kung kaya mo. Para makarating dito, hindi sapat ang maglakad o sumakay ng sasakyan. Kailangan mong umakyat sa bundok gamit ang harness, cables at matinding lakas ng loob. Para kang umaakyat sa bangin na walang kasiguraduhan dahil isang maling galaw ay maaaring ikapahamak mo. Ang bawat kwarto ay isang transparent capsule na gawa sa matibay na materyales na nakakabit sa bato. Sa loob, may kama, ilaw at basic amenities. Pero ang pinaka-highlight ay ang view. Sa gabi, makikita mo ang buong lambak na parang kumikislap sa iyong ilalim. Sa umaga, gigising kang tila nasa gitna ng ulap. Ang capsule ay dinisenyo upang makayanan ang malalakas na hangin, ulan at pagbabago ng temperatura. Ngunit kahit gaano ito katibay, hindi maiiwasan ang pakiramdam ng takot, lalo na kapag nararamdaman mong gumagalaw ang hangin sa paligid mo. Ito ay hindi lang tirahan. Isa itong ultimate experience, isang pagsubok sa tapang, tiwala at kagustuhang maranasan ang isang bagay na hindi kayang gawin ng karamihan. At dito mo marirealize na ang tao kapag pinagsama ang tapang at talino, kayang tumira kahit sa lugar na tila para lamang sa mga ibon. At hindi pa tayo natatapos dyan, ka-amazing. Dahil may isang lugar sa mundo na halos hindi lang mahirap tirahan, kundi halos imposibleng puntahan. Ito ang 3 Rock Pillars o mas kilala rin sa tawag na Pridrangavity Lighthouse. Matatagpuan ito sa Iceland. Isang parola na nakatayo sa ibabaw ng isang napakakitid na batong nakausli sa gitna ng karagatan. Sa unang tingin pa lang, mapapaisip ka na agad, paano nila naitayo ito dito? Walang lupa sa paligid, walang kalsada, walang kahit na anong normal na paraan para makarating. Tanging bangin, alon at hangin ang kasama ng estrukturang ito.
Itinayo ang lighthouse noong 1939 sa panahong wala pang helicopter na madaling gamitin. Ibig sabihin, ang mga manggagawa noon ay literal na umakyat sa matatarik at madudulas na bato habang hinahampas ng malalakas na alon. Gumamit sila ng mga lubid, bakal at purong lakas ng loob para maitayo ang parola. Isipin mo, habang nagtatayo ka, anumang oras ay pwede kang matangay ng hangin o alon. Isang maling hakbang at diretso ka na sa karagatan. Sa kasalukuyan, helicopter nang ginagamit para makarating dito. May maliliit na landing area sa ibabaw ng bato. Pero kahit yon ay delikado pa rin dahil sa lakas ng hangin sa lugar. Ang lighthouse ay walang permanenteng residente. Pinupuntahan lamang ito para sa maintenance. Pero sa kabila ng panganib, napakahalaga ng papel nito. Ito ang nagsisilbing gabay sa mga barko upang maiwasan ang mga panganib na bato sa gilid. Ang Predrang Gravity Lighthouse ay hindi lang isang estruktura. Isa itong simbolo ng katapangan ng tao. Isang paalala na kahit sa pinakamapanganib na lugar sa mundo, may mga taong handang magtayo, magsakripisyo at mag-iwan ng marka. At kung iisipin mo, ka-amazing, kung kaya nilang magtayo ng bahay o gusali sa gitna ng karagatan, ano pa kaya ang kaya mong gawin sa buhay mo? Sa lahat ng bahay na ito, ka-amazing, isang bagay ang malinaw. Hindi hadlang ang lugar para sa taong may pangarap. Mula sa ilalim ng lupa, hanggang sa gitna ng ilog, hanggang sa gilid ng langit. May mga taong piniling hindi sumuko sa limitasyon. Pero tandaan, ka-amazing, hindi lahat ng kayang gawin ay dapat gawin. Dahil sa huli, ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa kung gaano ito kaimposible, kundi kung gaano kaligtas, masaya at payapas sa loob nito. Kung nais mo ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.